Sa episode video na ito ay pupunta tayo sa mismong Kabikulan. Dadaanan natin ang ilan sa magagandang tanawin ng Lagonoy at Presentasyon, Camarines Sur. Mula sa may mga kailugan na ang diretsyo ng tubig ay papunta ng karagatan. Mga naglalawakang mga kalsadahan at mga naglalawakan din ng mga palayan at meron din mga kabundukan. Dito rin natin makikita ang mismong bundok ng Mount Isarog. Sarap! Probinsya vibes! Ayun. Andito tayo sa may intersection ng nakalagay Lagonoy. Tapos akit tayo doon, meron daw view deck dyan. Dito tayo dadaan. Paakyat. Taas! Meron din tayong napuntahan na isang tapihan dito sa may Lagonoy, kung saan ay isa rin siyang view deck. Pwede mong tanawin habang nagme-merienda ka sa mga menu nila. Meron din tayong nadaanan dito na man-made forest sa may Lagonoy. Pwede ring huminto at magpahinga sa mga malililim na puno ng mga mahogani. Meron din pinagmamalaki na mga kailugan at waterfalls ang Lagonoy at ang Presentasyon, Camarines Sur. Kaya sa video na ito ay samahan nyo kung panoorin ang aking paglalakbay sa Kabikulan mula nga sa may Atimonan Old Sigsag na malulubak ang kalsada hanggang sa may Gumaca Road. Kasama ang aking bagong motor na si Sontes 400G ay susubukan natin ang malubak na biyahe ng Kabikulan. Oh, tayo, ilap na. Wala na. Alright, good morning mga Karol TV. November 30, 2 AM. So andito ako sa akin lugar sa sukat. Tayo ngayon ay may bago matapos ang year 2025, maglo-long ride tayo at solo lang tayo. Pupunta tayo sa Bicol, sa lugar ng tatay ko. Bibisitahin ko sila doon dahil ilang buwan na silang nandoon ng aking pareho sila ng mga airmat ko. Pati si airpat nandoon sa bahay namin. So bibisitahin ko lang din sila. Tsaka masusubukan din natin to sa long ride si Venom Sontes 400G. So titirahin natin to ng mga nasa ilang kilometro ba to? May higit rin nasa 11 hours din dire-diretso, pero mag-aano tayo, expressway tayo. Exit na lang tayo ng Santo Tomas. Dito tayo dadaan sa may sa may sukat, entry SLEX. Mula doon mga nasa 44 kilometers yung sa may Santo Tomas. Siguro mga isang oras din. Natin kung anong oras tayo makakarating sa sa Bicol. Di pa ako nakatulog kahit konti sana. Parang ang hirap kasi matulog pagka yung may mga ganito kang gagawin, may biyahe. Parang na-excite ka. So punta muna tayo sa may Petron, papagas muna tayo. Pa-full tank muna natin. Meron pa naman tong 3 bars, tapos i-full tank natin para mahaba-haba na yung biyahe natin bago tayo magpagas. Pa-full tank XCS. Ni-reset na rin natin yung trip natin para malaman natin kung ilan yung kilometers na binahin natin mula dito hanggang sa may Bicol. Prayer po na pala tayo. Lord, i-guide nyo ako sa aking biyahe papuntang po sa Bicol. Mahigit 10 hours din po yung aking magiging biyahe at ako lang po ang mag-isa. I-guide mo po ako sa aking pupuntahan.
Naway ako po'y makarating ng ligtas, walang anumang aberya. Amen. Yeah, ayan siya. Oh no! 400. Ayun, sakto. Niloadan na rin natin yung ating RFID. So mga nasa 1,000 plus din to. 94. Ayan, nakapasok na tayo ng ng SLEX. So mga isang oras to, babaybayin natin 44 kilometers papuntang exit ng Santo Tomas, Batangas. Doon tayo mag-exit. Kung meron lang sanang mahabang expressway na halos kalahatian sana ng Bicol yung ating magiging biyahe sa expressway, napakasarap sana magbiyahe lagi. Kasi ang problema lang sa south, pag papunta ka ng Bicol, marami siyang lubak. So hindi na talaga nasusolusyonan yan sa bandang Quezon, yung mga lubak na yan. Yan talaga yung nagiging angal ng mga riders pagka nagbabiyahe papuntang Bicol. Lalo na sa may bandang Tagkawayan, pagka pumasok ka, sobrang po doon, sobrang lubak doon. Experience naman natin na sana in the future magkaroon din ng mahabang expressway sa bandang Quezon. Sana magkaroon, ma-experience natin yan. Yun, tayo dyan, yumuko. Yung ilaw ko, napansin ko ang baba dito sa may kanan. Ayan gumalaw. So hanap muna tayo ng ng gasoline, unang gasoline station na madadaanan natin. Hihinto muna tayo at aayusin natin to. Titignan ko, nakayuko, nakatagilid eh. Bad trip. Ayun gumagalaw. Pinagkawisan tayo dun. Yan, hinigpitan ko na. Medyo na tuloy yung oras natin. Buti na lang, alas 2 ako nag-take off. Ang plano ko kasi talaga mga alas 3 sana. Buti inagahan ko. Tala tuloy yung oras. Let's go. Sana wala nang aberya. Buti nasa malapit lang tayo na naggasolinahan. Ayan, let's go. Dire-diretso na lang tayo, G. Alright, let's go. Almost 2:40. Mag-alas 3. Alright. Ay, naka-exit na tayo dito sa may Santo Tomas. Nandito na tayo sa may Maharlika Highway, Santo Tomas, Batangas. So expected natin na kapasok tayo sa may Tagkawayan, Quezon ng mga nasa 9 AM para tayo mahirapan sa lubak doon, kasi doon yung pinakamaraming lubak. Mahabang kalsada, tapos halos 50% ata lubak eh. Smooth naman yung ating takbuhan ngayon dito sa may main road dahil maaga pa, alas 3 ng madaling araw. Wala namang mga traffic volume, no. Makakasabay lang natin mga bus, truck, mga ganitong oras kasi naglalabasan eh. Mga madaling araw talaga sila. Ito Bicol itong bus na to mga Bicol to, papuntang south to. Pag diniretso mo yan, papuntang Batangas City yan. Pag dito sa kaliwa yan, papuntang Bicol, pa south, dulo south. Sabi sa ating orasan, 8 hours and 44 minutes ang ating biyahe. So na dito alas 3 na madaling araw, 8:44 ang ating estimated dito sa Google. So dadating tayo ng 11 mag-aalas 12 rin, 11:45 ganon. So tingnan natin kung talagang ganon yung ating magiging dating doon.
Kasi syempre hinto-hinto rin ako sa bandang Quezon kasi magdo-drone ako doon pagka nadaanan natin yung magagandang spot doon. Time check 3:06. At mga Karol TV, first time ko rin pala tong gagawin na solo ride na tapos medyo mahaba rin yung pagitan, no? Nasa rin 11 hours din yung estimated time papuntang Bicol. Hindi rin biro yung yung layo ng biyahe. Tapos first time ko magsa solo ride, napasabak ako. Then namimiss ko na kasi yung mga magulang ko dahil ilang buwan silang namalagi na doon sa Bicol kasi nga may mga edad na, lalo na yung si Ermat, meron din kasing sakit sa puso yun. So kailangan nila ng medyo sariwang hangin, probinsya. Oo, mayroon din kasi siyang sakit sa puso tapos may hika din siya. So doon siya ngayon nagpapagaling, nagpapahinga. Kasi syempre maganda ang simoy ng hangin doon. Doon, payapa yung lugar. Hindi katulad pagka nandito ka sa Maynila, may sakit ka. Malalanghap mo rito, hindi sariwang hangin kasi pollution dito Hey Cardo, radio off. Wala nang signal dito ng ng radio station ng Manila. Garalgal na yung yung frequency na naririnig ko. Hey Cardo, radio off. Hey Cardo, music on. Maganda rin kasi may ganito may Nesca na Cardo, yung ganitong Bluetooth speaker sa helmet na linalagay. Lalo na kung ganito na mag-isa lang tayo nagbiyahe, kailangan natin to para hindi tayo antukin, hindi tayo mabagot. Kahit pa paano may music tayo napapakinggan. Layo-layo pa ako kasi baybayin ko pa ng mahigit 390 kilometers. Ay, layo. Nasa San Pablo City, Laguna. Laguna pa lang to, hindi to Quezon. O yan, ito na yung boundary na papasok na tayo ng Quezon. Yan Province of Quezon. Woohoo! Yan, dito tayo sa bypass tayo ng Chaong. Pero may diretso naman papuntang Chaong, Quezon bypass. Time check 3:38 AM. At nakakailang kilometro na ba ako? Kaka 77.6 kilometers na tayo. Siguro mga 6 AM pagkaliwanag. Hanap tayo ng 7-Eleven tapos stop over tayo, pahinga tayo. Kasi nakaka na tayo, 1.5 oras na tayo ng biyahe. Okay, kakaliwa tayo dito papuntang Pagbilao na to. Ayan, nasa kalsada na tayo ng Pagbilao tapos Lucena tapos Atimonan. Yan yung mga kakasunod na probinsya ng Quezon na dadaanan natin. Yung sa Atimonan yung Bitokang Manok, dadaanan pa rin natin siya ng madilim pa rin, sayang. So kung mag-drone pa naman doon. Municipality of Candelaria, Quezon. Nasa probinsya na tayo ng Candelaria. Nasa town proper tayo ng Candelaria. Nakakaano na tayo, 2 oras na tayo na pagbabiyahe sa kalsada. At nakaka 92 kilometers na tayo. Siguro mga alas 5 stop over tayo, or kung kaya pa alas 6 para sakto maliwanag. 3:54, 6 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Nandito pa rin tayo sa Pagbilao. Nasa bayan na tayo ng Ariaya, pero Pagbilao Road pa rin. Tayabas, Quezon, diretso Lucena dito. Nan tayo, Lucena. Nasa Lucena na po tayo. Time check 4:04 AM. Basta pag dumaan ka talaga sa lugar na to ng Lucena, makakaamoy ka talaga ng ng latek. Alam niyo yun, yung nilalagay sa mga malalagkit na kakanin, yung kulay brown na matamis na yun, ganun. Alam mo talagang nasa part ka ng Quezon yung Lucena yung amoy na yun dito mo lang talaga siyang aamoy yung sa nyog, di ba? Yung piniprito yun, sinusunog ng ng sa kawali, susunogin mo para magkakulay siya, magkulay brown at maging matamis. Tapos ibubudbud sa sa ibabaw ng malagkit na kanin.
madilim din pala ng kalsada rito. Buti nilang ito ang dala natin, nagpalita tayo ng motor, hindi na yung X-Max. Kung X-Max, nararamdaman ko pa rin sa X-Max ang ano eh, ang tagtag. Buti na lang itong sound test, napakaganda ng play nya. Para sa akin, panalo to na pang ano, long ride. Panalo to. Ang ganda ng play nito, hindi ka masyadong, ang ganda rin ang bounce nya, o hindi ka masyadong may stress sa ano, sa play. Tapos napakagandang sway ng ano nya, ng driving mode nya. Ang gaang lang ng ano, manibela. Although ito is nasa 200 kilograms din ang bigat nito. Pero pag drenade mo siya, para ka na lang nagda-drive ng mga Aerox 155 at Yamaha na NMAX. Parang gano'n na lang ang handling niya. Diretso lang tayo. Wala naman masyadong sasakyan. Ay, nakapasok na po tayo dito sa may Old Sigsag. Paakyat tayo. Dun sa may kaliwa natin, diversion road yun. Daanan yun ng mga truck. Dito bawal ang truck. Maliliit lang na vehicles dito. Motor, van, kotse. Yun lang. Ang pwede rito. Papasok po tayo ng ng Old Sigsag ng 4:33 AM. Aka 133 kilometers na tayo. Sana makadaanan ko dito ng maliwanag pauwi para makapag drone. Gusto ko mag drone dito, may nag-a-assist, kaso hindi tayo makahinto eh, kasi nga alanganin yung paahon, madilim pa dito. Mag stop over tapos mag drone, madilim lang oh. Tatayong makalabas, ayun oh, main road na ng Atimonan. Kakanan tayo dito. Hanap tayo ng maliwanag yung side mirror ko. Lumuwag. Gumaka na tayo. Going to Gumaka. Gumaka na tayo. Balubak. Ito na yung part ng Quezon na madilim. Pag nagdiay ka sa gabi tapos malubak. Hanggang Tagkawayan to, ganito to. Kakonti na lang ang park dito na medyo magaganda ang kalsada. Medyo marami na talaga siyang malulubak. Kaya dito dapat maging marahan na lang tayo rito. Tsaka medyo bakit kaya basa? Umulan ba? Sa part na to, sana tapos ng umulan para hindi na tayo abutin at alam mo yon, yung pa tayo. Uy, tabing dagat to. Sayang. Nasa part na tayo na bandang Gumaka na madagat. Ito yung part ng Gumaka Road na hinihintuan ng mga biyahero kumain. Marami rin kasi dito mga restaurant, canteen. Time check 5:10 AM, mga alas 6. Doon na lang tayo kumain sa may bandang pagpasok natin ng Tagkawayan. Ngayon, medyo naaaninag yung dagat na. Lumiliwanag na kasi ng konti. Nagkukulay na yun, dito ito ng Quezon. 난 구름 위를 날고 있어. 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고 Manila, Lopez Town proper to Buena Vista to Gumaka. Ito yung bypass road na ginagawa. Tapos ito pala yung yung flyover. Hindi pa nabubuo. Mga poste pa lang. Dito yung pa Buena Vista bypass. Ito Manila pala to. Bicol, Calawag, Lopez. Banti na tayo, tara. Stop cover muna tayo kasi nag-drone ako. Ang ganda kasi. Nagpa-fog pala rito sa lugar na to. Ang ganda nung drone ko, kitang-kita yung gagandang ulap tapos yung pagsikat ng araw sa park na yun, yun mapag dun.
Ang ganda tignan dun, lalo na yung pagsikat ng araw. Na-timingan ko. Alright, abante na tayo. Puntahan na natin yung ano, yung may arko ng Welcome to Bicolandia. Tapos kakain na rin tayo. Gugutom na ako. Gusto ko magkape. Uminom ng Gatorade. Nakaka 199 kilometers na po tayo. Oras natin ngayon ay 6:50 ng umaga. So nakakaano na tayo, 4 na oras na tayong nagbabiyahe. Wow, ganda ng sikat ng araw. Ay, grabe, ang ganda ng mga tanawid din dito pag umaga. Petron, Jollibee. Dito na kaya ako kumain. Jollibee. Oh, dito na lang sa Jollibee, Petron. Bicol, Calawag. Calawag dun. Calawag, Quezon. Naibsan din ang gutom natin. Kumain na lang tayo dito sa may Jollibee, Calawag. Good morning! Time check 7:16 ng umaga. Naka isang oras din ako napahinga doon. Nakapag-charge din ako ng ilang mga gadget, lalo na itong mic na ginagamit natin. So ayon sa mapa, 5 hours ang biyahe natin papunta doon sa aking destinasyon. Haba-haba pa to. Dadaanan pa natin tong Tagkawayan na numero 1 rin na lubak. Kala ko malapit na ako sa arko ng Bicolandia. Nagpalit na rin ako ng naka jersey long sleeve. Kasi namaramdaman ko na yung init. Hindi siya pwede sa pang araw. Kasi siyang para kasi siyang windbreaker eh. Suot ko na yun that's it. Grabe oh. Lubak gaming. Oh, lubak gaming sa gitna. Mas grabe pala rito, buti nagliwanag na. Delikado pala rito pagka madilim. Pag overtake mo tas may ganun, may tanim sa gitna, yari ka dun. Ito ang kalsada, malapad siya, kaso minsan may bubulaga na lang sa biglang lubak. Kaya wag ka magiging kampante. Kaya ingat-ingat mga magbiyahe po rito sa Kabikulan, sa South. Yun na, pasok na natin yung Bicolandia. Nalagpasan na natin. Pag ganina ko pa inaantay yun. Kailangan na natin makapasok ng Tagkawayan. Ayun na, malapit na tayo sa boundary. Yun, nakikita ko na. Ay, salamat. Dito tayo sa kanan. Ito kasi yung mas mabilis. Ang problema rito sa dadaanan natin, maraming lubak. Dito naman pag dumaan tayo dito sa may kaliwa, papuntang papuntang Camarines Norte.
Dito maganda ang daanan, ang problema mahaba. Isa lang ang lalabasan natin doon sa may Sipokot. Problema doon sa kabila, sobrang haba doon ng babaybayin natin. Dito maiksi lang ang problema, sangkatutak din ang ano rito, ang lubak gaming dito. Kaya handa-handa na tayo. Oras tayo pumasok 7:47. Tinignan ko kasi ito sa mapa at sinukat ko kung ilang oras ito matatago sa ating Sipokot. Parang nasa 2 oras yun. 8:47 las 9. Saan madali natin ang mga nasa 1 oras lang itong lugar na to. Lubak Gaming, Lubak Gaming. Lord, Lubak Gaming, ano? Oh, toyo, lubak na. Wala na. Ayan, sa wakas nasa Sipokot na po tayo. Ito na po yung, dito po yung sa kaliwa papuntang ano yan, papuntang Camarines Norte. Dito ang papuntang Camarines Sur, tsaka stop over muna tayo dito sa may 7-Eleven. Pagka exit natin ng Sipokot, doon pinakamahabang tagkawayan na yun. Pagkalabas natin may 7-Eleven, stop over muna ako. Yung ako nito, Power Energy. Grabe oh. Ito pa lang ang unang liquid ko simula agad ng madaling araw. Wala ko muna sa may Jollibee. Kape lang ako dun. Right, mga to, in FRs pa tayo. Let's go na, para hindi tayo abutan ng sobrang init. Mic test. Langagpas ako. Dapat kumana na pala ako dun. Yan, dito. Diversion to eh, diversion. At yan, yan natin. Mas maiksi dito kaysa dun pagkalabanga. Yung Mount Isarog oh. Oh, parang gusto ko mag-drone dito ah. Makapag-drone nga muna. Sa unahan. Tapos meron malalawak na palayan dito sa may ano, sa kaliwat kanan ko. Ayun yung Mount Isarog. Sayang natatakpan siya ng ulap. Diyan tayo babaybay. Yan yung sa may kanan natin na yung nakabundukan. Babaybayin natin yan. Tagal kong pumunta rito, hindi ko na alam yung itsura ng bundok na yan. Parang hindi naman dati ganyan ang bundok na yan. Parang mga flat surface lang na ano, yung walang matataas na bundok. Pero ngayon meron pala, kala mo ano. Yan oh. Dati hindi ko naman napapansin yan, yung mga ganyang bundok na ganyan.
Kanan daw ako dito. Meron ditong malawak na lawa ba to? Ano kaya karugtong nito? Para kasing rugtungan siya ng dagat. Turn left. O yan, dito. Turn left daw. Tapos right. Ito, naaalala ko na itong mga bahagi na to ng kalsada na to. Kita tayo sa Lagunoy. Alright. Woo! Sarap. Probinsya vibes. Ang probinsya ramdam, nakabalik din dito. Alala ko na to. Itong mga daanan na to. Pagka pupunta kami sa Goa, itong lugar na to ang nadadaanan. Lapit na ako. 1 oras na lang. Grabe oh. Tapos green na green yung mga ano, yung mga palay, kakausbong pa lang. Ini-enjoy ko na lang ang mga tanawin dito. Yun. Dito na tayo ka. Nakakalan tayo. Back. Alright, di na lang. Ilang kilometro na lang. 70 kilometers, 24 minutes. Alalaw na naman tuloy. Kasi dumaan na kami dito eh. Kaso ano na, ilang taon na yon. Parang mahal na araw ata yun. Group kami ng Aerox. Puro mga naka-Aerox kami. Aerox Day. Ang laki na ng pinagbago ng lugar na to. Dati ito, ano ko to eh, malupa pa to. Hirap na hirap ang pagka-travel dito. Kasi nga madaming mga malalaking bato, lupa. Pero ngayon tignan nyo, hindi pwede talagang hindi magbabago ang isang lugar. Uy, oh, wow, buti na lang may i-drone ko kaya. 난 구름 위를 날고 있어 아래엔 간혹 도시가 Tapos may ganito ka pa madadaanan. Ano to? Ilog? Ilog na ako kumonekta sa dagat. Ayun o. Oo nga. Ayun o. Pag dito ka dumaan mga Karol TV, may ganito o. Yan o. Sarap baligo. Alala ko pa dati kukunti lang yung mga jeep na mga pangbiyahe rito sa isang araw, parang isang beses lang. Kaya yung mga jeep na yon
Tarap road pa yung mga dinadaanan nila rito sa kalsada na to. Tapos punuan yun hanggang ano, hanggang top load. Mayroong sakay na pasahero. Tapos ang biyahe nun dito sa may paglabas ng ano, sa may Goa. Parang yun yung pinaka maraming market pamilihan nung panahon. Nung balik yung mga dating panahon. Ano pa lang ako noon, siguro 19 years old. Balik lang yung mga memories dito sa lugar na ngayon na lang uli nakabalik. Mga tao nga doon siguro sa Bagong Sirang, baka mamaya hindi ko na makakilala yung iba doon. Mga pinsang ko, yan, natural. Dati kakunti pa lang ang mga may motor dito. Bilang. Ang tao talaga bisikleta at naglalakad lang. Kaya may motor naman dati, bihira ka makakabili. Parang makabili ka ng motor, big time ka na eh. May tulay. Lak, may paligo ng mga bata oh. May parang ilog doon. Ano to? San Sebastian National, Barangay San Sebastian. Itong mga tricycle na ganito, wala pa to dati kasi hindi ito kayang pumasada. Dahil nga paakyat at palusong, hindi pa naman simentado no? Hindi kaya ng mga tricycle ito dati. Pag nadaanan ko na yung Barangay Dalhugan, malapit na yung ano, Bagong Sirang. Ang daming ilog. Tapos pwede paliguan ng mga bata. Uy, ito pa, uy. Grabe naman. Grabe. Tapos ayun yung mayon oh. Yun oh. Ganda. Ngayon ko na lang talaga na-appreciate tong lugar ng tatay ko. Ayun, eto na, Barangay Dalhugan. Hindi, Kinahulugan pala, sorry. Kinahulugan. Oh. What is this? Welcome to presentasyon Puti Verde. Presentasyon na daw to. Ay. Ay, grabe, ang ganda. Sarap talagang magmotor pagkatabi ng ano, ng dalampasigan ang kalsada. Pag makakakita ka ng mga mataas na kalsada tapos sa baba dagat, ang ganda-ganda tignan talaga, lalo na pag may open area akong nadadaanan tapos kukunti lang yung mga puno, kitang-kita mo talaga parang surprise to. Anong barangay ito? Boss, anong barangay po yun? Patrocinio po. Patrocinio. Yung ano, Bagong Sirang malapit na rito? Sumunod po. Sige. Thank you. Grabe! Nakakamiss. Bagong Sirang. I love Bagong Sirang. Ayun, eto na. Malapit na. Ano to? May ilog? May falls. May falls. Nakikita ko na yung bato. Dating puro. Yung bato. Saan ang babaan? Ito. Saan ang kalsada? Dito. Downhill nga pala to.
Ayun, dito. Tama ba? Oo. Ito na yung school. Ito na yung school ang bagong sirang. Dati naglakad lang to. Umaabot na pala yung tubig dito. Dati baybayan pa to. Ito yung court. Na, lobat ang cellphone mo? Oo. Bakit? Hindi mo kinarge? Nagkikibo ako. Ulay ko. At yan pa kung madaling araw. Hindi. Ah, Teka sana. oo. Init. Pasok ko lang to, magamit. Nabutan na nga ako ng init eh. 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼 참 많이 변했다는가 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼 매일은 감사하죠 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 같길 기도해요 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다 December, ano ba ito? December 1. Ayun. Dito ako nakatamboy sa ano. Sa may tabing dagat dito sa pinuntahan ko. Ayan. Low tide. Ang plano ko sana dito pagka umaga maliligo sana ako. Kaso low tide. Tapos ang daming bato. Hindi na tulad kahapon yung pag-check natin. Maangat dito yung ano, yung tubig dyan. Ganun sana kahapon kung high tide na maliligo. Kasi maliligo rito lalong kung ano, kung umagang umaga talaga. Yung pasikat pa lang ang araw yan. Oras pa lang kasi natin 6:30. So ang gagawin ko na lang, pakita ko sa inyo yung magagandang tanawin. Aakit ako doon sa kalsada. Ito kasi nasa baba to eh. Tapos doon sa kalsada ang daanan yun. Bumuni-muni lang ako dito. Sayang hindi nag-high tide, maligo sana. Maya na lang sigurong hapon. Pagkadating ko nagpahinga muna. Sobrang pagod. Yun yung mga bangka oh. Doon na nakaparada sa may ano, sa may lao. Dati yan yung mga bangka na yan nung nandito pa ako nun. Bata pa ako. Wala pa tong seawall. Dito yung mga nakaparada. Yan o. Ngayon hindi na pwede kasi may ganito na seawall at saka yung tubig umaangat na rito sa gilid. Hindi na talaga sila pwede rito. Pag ganyan low tide lang yan pwede sila dyan. Pero pagka high tide sinasabit na nila doon. May mga nakalutang na mga styro na yan. Talian yan ng mga bangka. Kaya pa ng ano ng dagat. Yung bundok na yun ayun yung ang clear niya ngayon mga Isarog yan. Tapos doon naman yun yung Legazpi Mayon, Bulkan Mayon, si Magayon. Pinaplano ko pumunta doon sa mga susunod na araw
Diyan, babaybayin natin yan. Yan. Hanggang doon. Narating. Sana bigyan tayo ng magandang panahon. For the meantime, dito muna. Sa lugar namin dito, ipapasyal ko kayo. Papakita ko sa inyo na maganda rin dito. May mga poles din doon sa taas Madadaanan din tayo. 그댄 그대일 수밖에 없는 그런 아름다움이 있어요. 늦지 않았어요. 하지만 그런 표정은 바뀌었으면 해요. 언제까지나 함께 웃을 수 없겠지만. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. First blood. Natumba ako. Pag-akyat ko, patulong ako. Bigat kasi ito tumba. Thank you. Tama. Pagliko ko rito yung timbang. 그댄 그대일 수밖에 없는 그런 아름다움이 있어요. 늦지 않았어요. 하지만 그런 표정은 바뀌었으면 해요. 언제까지나 함께 웃을 수 없겠지만. Alright. Andito tayo sa may intersection ng nakalagay Lagunoy. Tapos akit tayo doon, meron daw view deck dyan tayo dadaan. Paakyat. Dito tayo galing sa kabilang kalsada. Yan, paakyat tayo doon. So, let's go, tara! 마주와 구름이 지켜줄 거야. 넉넉해질 때까지 조금은 아쉽게. Straha. Resort.
떨구었나요? 아직 오늘인데 눈물은 감추지 말아요. 금방 마를 테니. 하지만 그런 표정은 바뀌었으면 해요. 언제까지나 함께 웃을 수 없겠지만 마음이 렁이는 대로 그렇게 가다가 쉬고 싶어지면 멈춰라 하늘을 보라. 아주 와한 구름이 지켜줄 거야. 넉넉해질 때까지 조금은 아쉽게. Keras, atas, kape. Bukod sa kape, ano pa yung ano niyo? Ito wala naman to, no? Chocolate lang talaga to. No? Hindi kasi ako pwede sa kape. May coffee po. Ah, may coffee yan. Bali sir, yung mga non-coffee po sir, ito po, matcha, coolers, as ito po sir sa kabila. Ito mga flavor soda. Ito na lang buko. Tapos, For dining po kayo sir? oo, dining. Tsaka, ano yung ano niyo? Pwedeng pang-partner niyo. So, dito sa 11 po. Sige. Serve na lang. Okay. Ayun, ito yung view deck. Yung mga ginagawa pa rin. Yung mga ginagawa pa rin. Tapos dito siguro, pwede ka rin bumaba rito. Ayan, dyan yung hagdanan. Para mas kita natin yung view. Alright. Ayan, ganito yung view natin habang kumakain dito sa may Keras. Actually, kapihan siya. Meron naman siyang mga, kung sa hindi kayo mahilig magkape, yung mga chocolate sila, mga fruity, yung mga offer nila. Tapos yung mga snacks, mga katulad nito, pasta, spaghetti, mga ganun. Ang ganda rin ng view habang kumakain ka, nakatingin ka rito. May mahabang ilog dun. Parang sawa. Alright! Kasama ko si Michael. Tropa ko dito. Pupunta kami Falls. Panikwan. Panikwan pala yan. Panikwan. Ah, ito ano ba yan? Kaya? Kaya. Pang ano to eh. Pang off-road. Ah, yung mga banderitas na yan. Okay.
to pre? Ilog? May ano rin yung parang may nalalaglag din na tubig. Sa taas. Akyat. So pumapasok kami dito sa, may bayad pala no, 20. Ayun, 25 to 20. Tapos may mga iilang cottage din. Anong sakop to, pre? Buena Vista. O, sakop ng barangay Buena Vista. Ilog. Okay. Tapos yung pole sa may taas, meron. Taas pa yan pre, no? Depende sa tubig ng ano, no? Sa ulan, no? May rainbow, oh. Malinaw din. Malinaw ang tubig. Tapos hanggang doon pa meron. Tapos mababaw lang. Ayun. Naliligo rin ng mga bata. Dito yan sa may barangay Buena Vista. Mga ilang kilometro lang mula doon sa may bagong sirang. Rainbow, ang galing, oh. Kasi nga biglang umaulan ngayon. Dahil may papasok daw na low pressure area. Kahit maaraw, biglang umuulan ngayon. Hindi katulad ng mga nakarang araw, mainit lang talaga. Ngayon medyo may mga ulan-ulan. I-draw natin. Ang bayad lang naman is 20 pesos lang daw. Tapos may mga cottage doon. Hindi ko lang alam kung magkano yung cottage. Sa may ano pa, bagong sirang. Ano po? Bagong sirang po. Ano po ang vlog mo? Ano po, Roll TV. Roll TV po. Hindi pa po kasi nakating sa ano, sa mapa, wala po siyang pangalan. Opo. Ano pong pangalan uli? Hides Farm. Hides. Parang tago, Hides. H-A-Y-D-S. H-A-Y-D-S. Hides Farm Resort daw yun. Magkano po yung bayad dito ma'am sa pag-entrance? 20 po ang entrance. 20. Although ano po yun, pang kids, pang ano po, Pag adult. 10 below po, walang bayan. Pag ganun po. Ito pong mga cottage, magkano naman po yung bayad dito? 500 to 1,000 po. Yung Yung isang hapon, mga range po dito, oh. ito 500. Ito po 500, doon po 1,000. Opo, 1,000. Doon po sa mga taas niyo. Opo, para 500 po. 500 po. Ayun. Kakabukas Tapos lang may daw ano din nila. Po kami, may mga rooms. Room din po kayo Pwede po para tingnan. pwede po mag-overnight po. Opo. Oo. Tignan po din natin. Amo, magkasikaso na ka tao. May kalas 4 na. Galing na kita. Noy, pagbukas lang muna tabi, Noy. Ayan, pakita lang natin kuya para maisama sa ano. Sige. Magkano po ang bayad dito? Dito po, 3.5 may kasama na siyang gasol. May Tapos gasol na po siya. Video okay na po. May Sige video po, okay tuloy po. na po. Okay lang Ayun, yan. 3.5 daw po ang bayad dito. Kasya na po ang ilan kaya rito? Ma'am. Ano po, bali 4 na parang kwarto-kwarto. Ang galing. Ito po, mga request lang po ito ng mga Ang galing, no? guest ko. Yung minsan kasi may Oo. nalasing. Gusto Opo, nila simple folding lang. bed lang. Tsaka simple lang po siya. Opo, simple. Mm-mm. Native lang. Native na native, ano lang po Opo. talaga siya. Pag gusto po, halimbawa, magluto, gatong, uling, Pwede rin po. Tapos may gasol din po kayo, no? Kung may gasol, gusto nila, dinalagyan din. Lalagyan niyo po ng Opo. gasol. Tapos may tubig din po kami. Ayun, mayroon para panghugas o luto. Ayun. Kaso nga po sabi ko, native lang. Oo, parang talagang nasa province pa rin yung Oo. magiging aura niyo pag nandito. Halimbawa, pag gusto magpaluto ng ng Pwede rin po tinola, kayo Pwede magluluto. po. Ayun, kung halimbawang marami po kaming alagang manok na Ayun. native. ayun, yun pwede rin pala magpaluto rito kay Namon. Ang galing oh, tignan niyo. Oh. Yung mga request lang po yan ng mga Lalagyan lang po ito ng Oo. ng mga request na Kutsyon, foam, oo, kutsyon. foam. Oo. Sasapinan na lang. Ayun, po oh, siya. ganyan lang oh. Yan kasi pag As in talagang malamig Nakainom dito pag siya. malamig po nung gabi no. ngayon ma'am nakainom po ako, gusto ko folding bed. Oo, yung ganyan lang yung higa Sasapinan niya. lang po namin, tapos may unan. Yan lang Ayun po. po. namin. Oh. Mga ilang tao pong kakasya? Dati po may dito, nasa 13 tao. Okay. So, Kasama na yung parang barkada po, ganon Opo, family. opo. 3-5. 3.5 may video okay na. May video okay na po Gasol kasama, may kasama mga na pong gamit gasol. na. Ayun, galing. Kung natin maligo, kung malamig. Kung gaano ba natin siya may hahalin tulad. Kasi di ba sa Tanay, malinaw din. Oh. Ano pa to, partida pa to, umulan daw. Umulan. Ibig sabihin mas malinaw pa daw to pagka yung hindi na nabulabog ng ulan. Hanggang dito lang tubig, tapos doon sa may bandang gitna malalim. So, sabi ni ate na may-ari, naglagay sila rito daw ng parang talunan, diving board na aabot dito.
nasira lang daw nung nung mga, kasi tumataas din daw yung tubig. Pagka nangyayari, nasisira. So sabi ko, maganda, ibalik nyo rin yun kasi yun yung magpapahikayat sa mga turista pag napanood nila na may mga aliw. Malamig din. Tsaka yun, nakita ko pa nga yung ilalim nakachinelis lang ako. Kung pang tampisaw lang talaga, okay. Balik tayo dito kasi may pupuntahan pa tayo dito sa bandang ito. Sinubukan ko lang yung lamig niya. Kasi nagagaling din sa kabundukan niya na yan. Tubig. Sabi pag summer, pag depende sa volume ng mga guests, naglalagay din sila ng mga payong-payong dito. Tapos table, upuan. Bisitahin nyo to. Lang, wala pa nga sa wala pa nga sa mapa. Hindi pa nakapin. So, try natin itong lagyan ng pin location para pag research, makikita agad siya. Kakabukas lang din daw nung Mayo. Ay, Mayo ba o Marso? Marso itong taon na 2020. Babalik tayo dito. May iba lang tayong pupuntahan pa ngayon. So, tara! Ang Hides Farm River Resort ay matatagpuan sa dalawang pagitan ng bayan ng Lagunoy at ng Presentasyon, Camarines Sur. Napaggigitnaan ito ng dalawang barangay, ng Barangay Panikwan na nasasakupan naman ng bayan ng Lagunoy at ng Barangay Buenavista na nasasakupan naman ng bayan ng Presentasyon. Sa halagang 20 pesos lamang ay mai-enjoy mo na ang pagligo mo rito na maghapon. Meron din silang mga iilang cottage na pwede mong rentahan na naghahalaga ng mga 500 piso. At kung kayo naman ay mga grupo ng barkada o pamilya, ay meron din silang pinaparentahan ng mga kwarto rito na naghahalaga ng 3,500 pesos. Sa halagang 3,500 pesos ay kasama na doon ang video okay at iilang mga panluto na gagamitin nyo sa kusina katulad na lang ng mga gas stove. Sa buong maghapon nyo nga rito ay siguradong may enjoy nyo na ang inyong pagre-relax. Bukod sa tahimik na kapaligiran ay may enjoy nyo rin ang mababait na mga staff nila dito. Gala natin. Mabati lang kami ng konti. Anong barangay ito, pre? Kinahulugan. Yun, Kinahulugan. Dito may Kinahulugan Falls. Sabi pagka yung mga guests, kailangan mo mag-log sa barangay, parang papaalam ka doon, papalista. Ayun lapit lang pala Ito lang pala. Meron pa? Yun, lalakad-lakad lang ng ganun. May mga tatawiran pa tayong bato, lalakaran. Tapos meron na ritong kolsagad. Ayun Yun Ito yung hallway na lakaran natin. Ang galing. Ang ganda ng dito sa may presentasyon, yung mga pupuntahan nyo na mga gusto nyo paliguan lang. Ang lalapit lang. Yung lalim pre Pwede maglublog na dyan Tapos meron pa doon yung mas matakas. Nakawin pa ulit dito. Ang linaw Tignan nyo naman, gano'n ka ng tubig na yan Linaw na. Oo, linaw pre.
Tapos pwedeng tumalon, no? Oo. Ayan, no? Diyan mas madalas taas. Oo. Ay, ang taas! Ang taas ng pools. Ang linaw. Tsaka medyo develop na preno. Kasi may mga simentado lang pwede mong lakaran para hindi ka mahirapan. Ang linaw! Ang linaw! Oh, wala. Yun, dito. Tatawagin tayo dito. Mas malamig dito. Oo. Saka maganda, nasa kalsada lang. Nasa kalsada lang, ang lapit lang. Hindi ka pahihirapan puntahan. Tingnan yung ano, oh, ang taas oh. Wow! Mag-iingat ka lang sa mga bato. Pag naglakad kayo, mag-iingat lang kayo sa mga bato. Kailangan makapalang tsinelas nyo. Wow! Oh. Look! Kinahulugan Falls. Kinahulugan Falls. Kinahulugan Falls. Itaas din nga yun. Oh, diba? Kanina, maliligo tayo. Kinahulugan o hinilugan? Hinilugan. Kinahulugan, yun. Kinahulugan Falls. Ayun oh. Ang linaw. Oh, ang linaw. Tapos ang taas ng falls. Wow. Tapos may mahaba pa doon. Sa bandang baba, meron pa doon parang swimming pool din na pool, na ano na paliguan. Tapos medyo hanggang dito yung tubig niya. Pwede pang bata, pwede pang matanda doon. Pero dito, pwede rin daw doon tumatalon yung mga lokal. Maakyat sila dito. Kasi malalim naman yun. Ang ganda ng ano, ng laglag ng tubig, yun oh. Lalo na pag ano to pre, nag-ulan ka ng konti, lalaki ka yan, lalakas ka yan. Yun oh. Saka ang linaw, yung maganda malinaw. Saka ang linaw. Uy! Lumulubog! Pero, ilalakad ko, tingnan nyo yan. Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay, for the first time in a while. Can't help but love my style, just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her, a superstar. Like ooh, we just get better, our dreams get bigger, and we won't stop. Like ooh, hey, you've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti. Like hey, you know who you are, so dance till the sunrise and throw the confetti. Like confetti, like 1980 purple Mustang. I'm feeling myself tonight. Yeah, I'm doing okay,
myself. I'm feeling myself tonight. Hey, you've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti like, hey, you know who you are, so dance till the sunrise and throw the confetti like, hey, you've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti like. Sarap habang nag-ride. Tapos may magandang tanawin na katulad nito. Wow! Ay, ang ganda ng tanawin. Oo nga, no? Oo nga. Nakatagilid.